Magandang araw, mga ka-healthy. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang murang gulay na madalas nating makikita sa bakuran o palengke. Ang kamuti tops o talbos ng kamote at red kamuti leaves o pulang dahon ng kamote. Unahin natin ang kamuti tops. Ang talbos ng kamuti tops ay mayaman sa fiber. Malaking tulong ito para pangtunaw sa nakakaiwas ng constipation. Mataas din ito sa vitamina A na mahalaga para sa malinaw na paningin at malusog na balat. Mayroon din itong vitamin C at iron na nakakatulong palakasin ang ating resistensya at maiwasan ang mga paghihina ng katawan. Dahil mababa ito sa calories, ideal din ito para sa gustong magbawas ng timbang. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang red kamuti leaves. Ang pulang dahon ng kamuti ay may kilalang taglay nitong anthocyanins, isang uri ng antioxidants na tumutulong sa maayos na daloy ng dugo at kalusugan ng puso. Malaki rin ang maitutulong nito sa may mga diabetes dahil nakakatulong ito i-regulate ang blood sugar kapag isinama ito sa tamang pagkain. Bukod pa rito, ang red kamuti leaves ay may anti-inflammatory property kaya mabuti ito laban sa pamamaga ng katawan at pananakit ng kasukasuhan. Pariho rin na nakakatulong ang dalawang dahon na ito sa pagpanatili ng malusog na puso, pangpapalakas ng immune system at paglinis ng katawan mula sa toxin dahil sa kanilang natural na antioxidants. Pero sa tamang paghahanda, mas mainam na pakuluan o igisa lamang ang bahagya ng kamuti tops at ang red kamuti leaves. Iwasan ang sobrang pagluluto para hindi mawala ang mga sustansya na pwede itong gawin sa ensalada, ginisang gulay at isama sa sabaw. Sa uli, tandaan natin na hindi kailangan mamahalin ang pagkain para maging malusog. Minsan sagot ay nasa simpleng gulay lang ang kamote tops at red kamote leaves. Kung magugustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga natural health tips. Maraming salamat.